Ang kwentong iyong matutunghayan ay base sa tunay na kwento at karanasan ni Mang Pablito noong kabataan niya. Matanong ko lang, kaibigan, naniniwala ka ba sa bantay? Iyon bang hindi nakikita ng ordinaryong mata pero ramdam natin na tila ba may nagmamasid sa ating ginagawa sa araw-araw? Taong 1971, Kalasyaw, Pangasinan. Mga panahong simple pa ang pamumuhay ng mga tao sa mga liblib na baryo ng nasabing probinsya, kung saan mababa pa ang mga krimen sa buong lalawigan. Subalit, may ibang nilalang na mas higit na kinakatakutan sa mga bayan ng Pangasinan. Hindi ang mga kriminal o sakal at mga kawatan, kundi ang mga gumagalang aswang sa mga liblib na baryo sa nasabing probinsya. Na ayon sa angkan ni Pablito na nagmula pa sa Kabisayahan at ibang parte ng Katagalugan at napadpad sa kanilang probinsya, nagdala ng takot sa mga tao noong panahong yan. Ang angkan kasi ni Pablito ay mga albularyo sa liblib na baryo ng Kalasyaw. Kung kaya naman hindi na bago sa binata ang mga kwentong kababalaghan at hiwaga ng kanilang lugar. Kaya lang, bilang apo ng isang albularyo, tila ba may kulang sa pagkatao ni Pablito, at yun ay ang kanyang bantay, na ayon sa mga matatandang Pangasinense ay mabisa raw na tagapangalaga o maaaring tagabantay at gabay. Mga uri ng elemento na hindi mapanakit sa mga tao at bagkus ay nagiging gabay pa. Ngunit ang sabi ng lolo ni Pablito, hindi naman raw kailangan hanapin ang kanyang bantay dahil kusa naman raw itong magpapakita sa kanya sa takdang panahon. Isa pa, ang bantay raw ay pwedeng nasa anyo ng manok, ibon at kung minsan ay ahas. Imposible mang paniwalaan ang mga sinasabi ng lolo ni Pablito, pero ito ay totoo at nangyari na rin sa lolo ng nasabing binata. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy lang sa pamumuhay si Pablito sa paggawa ng espesyal na kakanin sa kanilang lugar. Sa ganitong pamamaraan lang kasi tumutulong sa gastusin ang binata sa kanyang magulang. Kung kaya naman, hinahangaan iyon ng lolo Obet niya. Bukod kasi sa masipag na anak at apo, masunurin pang bata at pala kaibigan si Pablito, kung kaya naman kinagigiliwan ito sa kanilang baryo. Manong Obet, napakasipag naman po ng apo niyong si Pablito. Nako, Maring, manang-mana iyan sa yumao niyang ina. Bukod sa masipag na mabait pa ang apo ko na yan. Sagot na paliwanag ni Mang Obet. Sa puntong iyon, habang umuusad ang edad ni Pablito, ay napag-isip-isip ng lolo niya na turuan niyong manggamot upang kahit papano ay magkaroon naman yun ng karanasan sa pagiging albularyo. Subalit noong unay, ayaw pa ni Pablito na subukan ang pagiging albularyo dahil takot siya na baka hindi niya iyon magampanan ng tama at baka mapahamak lang
ang gagamutin niya. Gayunpaman, desidido ang lolo Obet ni Pablito na turuan siyang manggamot. Yun naman ay para na rin masanay ang binata sa pakikipagtunggali sa mga elementong nasa paligid niya. Gayon din sa iba pang mga nilalang gaya ng mga aswang. Batid kasi ng lolo ni Pablito na hindi sa pilitan ang pagtuturo ng tamang panggagamot dahil maaaring mawalan ng bisa ang gamutan kung hindi iyon bukal sa puso ng binata. Hanggang isang araw, habang nagmumuni-muni si Pablito sa kanilang bakuran at nakatingin sa tanim nilang mga kawayan dahil katatapos lang niya magluto ng kakanin na ilalako niya sa mga baryo. Ngunit laking gulat ng binata nang may biglang lumabas na puti na manok sa may kawayan. Kung kaya naman biglang bumilog ang mga mata ng binata at napabalikwas ng upo. Kasabay nun, biglang napabulalas ng salita si Pablito at napamura sa labis na pagkagulat. Oh, okay, Nam! Saan ang galing ang manok na yon? Nalintikan na. Minalamaligno na yata ako Saad ni Pablito sa sarili. Hindi naglaon. Nilapitan ng binata ang nasabing manok at kinuha. Sabay ikinulong habang pinagmamasdan at kinakausap sa kung papaano iyon napunta sa kawayanan. Gayon habang nakatingin siya roon ay wala naman siyang nakikitang manok. Gayunpaman, mas lalo siyang nahintakutan nang may bumulong sa hangin at doon napatakbo ang binata sa loob ng kanilang bahay habang wala ang lolo Obet niya. Ilang minuto pa ang nakalipas na pagdesisyonan ng binata na ilako muna ang kanyang paninda at iniwan pansamantala ang manok na puting nahuli niya habang napapalingon sa kanilang bakuran kung saan nakakulong ang nasabing manok. Halos magtatakip silim na nang makabalik si Pablito sa kanilang bahay. At kasabay niyon ay nagpanggitna ang maglolo, ngunit biglang naalala ng binata ang mga nangyari ng umagang iyon. Kung kaya naman, kaagad na isinangguni ng binata ang kanyang nakita sa kanyang lolo ng umagang iyon. Ang sabi ni Pablito, may lumabas na puting manok sa kanilang kawayan, ngunit ang lolo nito ay tumango lamang. Sa puntong iyon, ipinakita ni Pablito ang nahuli niyang manok. Subalit, ang napansin ng lolo niya ay kung bakit berde ang kulay ng magkabila ang mata ng nasabing manok. Dahil diyan, napagtanto ng lolo nito na hindi iyon ordinaryong manok. Binabati kita, apo ko, Pablito, at dumating na ang bantay at gabay mo. Ano po, Lolo Obet? Bantay at gabay ko? Sa totoo lang, Lolo, parang ordinaryong manok lang naman po yan Kaya, paanong magiging bantay at gabay ko yan? Ay, makikita mo rin po ang wangis ng bantay mo. Sa mga susunod na araw, maghintay ka lang at bubulong siya sa'yo kapag nasa alanganin kang sitwasyon. Samantala, matapos ang pag-uusap ni Pablito at lolo Obet niya, tumango na lang ang binata bilang tugon sa mga sinabi ng lolo niya at bahagya namang iniisip niyon kung ano ba ang itsura ng kanyang magiging bantay
at gabay. Hanggang sa sumapit ang gabi at sa harap ng hapagkainan, dire-diretsyong kumain si Pablito. Ngunit batid ng lolo nito na may agam-agam sa isip ng kanyang apo. Gayunpaman, hinayaan lang ng nasabing matanda na kusang matuklasan ng kanyang apo kung sino o ano ang bantay at gabay nito. Hanggang sa pagtulog ay dala-dala ni Pablito sa kanyang isipan ang isang malaking palaisipan at iyon ay ang wangis ng kanyang gabay. Sa labis na pag-iisip ni Pablito, hindi niya namalayan na nakatulog na siya ng gabing iyon. At dahil diyan, dinalaw siya sa panaginip ng kanyang bantay na gabay upang kausapin. Kamusta ka, Pablito? Ako nga pala, si Omeng, ang iyong tagabantay at gabay. Aba, nasan ako? At ikaw po pala ang sinasabi ng lolo kong albularyo na aking bantay at gabay? Manghang tugon ni Pablito. Sa puntong iyon, biglang nagising si Pablito sa kanyang malalim na pagkakatulog habang dilat ang mga matang nakikiramdam sa kanyang paligid. Subalit nang marahan niyang ipalin ang paningin habang dahan-dahan na bumabangon, nakita niyang mahimbing na nakatulog ang lolo Obit niya. Kung kaya naman, marahan na lumabas ng bahay ang binata upang tignan ng manok na puti na kanyang nahuli. Kasabay niyon, kinuha ito ni Pablito sa kulungan at inilapag sa lupa. Laking gulat niya nang maging tao ang manok. Iyon bang itsurang ermitanyo na puti ang buhok, na malaberde ang kulay ng mga mata at may hawak na tungkod. Kasunod nito, biglang bumulalas ng tanong si Pablito sa matandang nasa harapan niya. Kayo po ba si Mang Obet? Ang kausap ko sa aking panaginip? Wikang tanong ni Pablito. Ako nga, Pablito, ang bantay at gabay na nakalaan sa iyo. Ngunit, huwag kang matakot dahil handa akong pagsilbihan ka sa abot ng aking makakaya. Tugon na paliwanag ni Mang Omeng. Kung kailangan mo ang tulong ko, Pablito, bumulong ka lang sa hangin at darating ako kahit ano pa mang oras at sitwasyon. Wikang saad ni Mang Omeng. Gayunpaman, nang magkakilanlan si Pablito at Mang Omeng, ay bumalik na sa pagiging manok na puti ang nasabing gabay at bantay. Ngunit, lingid sa kalaman ng binata na nakita pala sila ng lolo niya dahil naramdaman ni Mang Obet na lumabas ang kanyang apo ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Pablito para muling magluto ng ititinda niyang kakanin. At dahil panibagong umaga, umaasa ang binata na makakarami siya ng binta. Halos natapos naman ni Pablito ang kanyang nilutong kakanin bago pa sumapit ang pananghalian. Kung kaya naman, matapos silang makakain ng lolo Obit niya, ay naglako na rin ang binata. Kahit ang liblib sa pinakaliblib ay pinapasok niyon, makabenta lang ng kakanin. Subalit, sinong mag-aakala na sa katirikan ng araw ay may masasalubong siyang aswang.
Ikaw bata, lumapit ka rito. Ho? Ako ho ba? Oo, ikaw yan. Nagtitinda ng kakanin. Tawag ng estrangherong lalaki. Bakit po, Manong? May problema po ba? Tanong ni Pablito. Problema ba kamo? Abay, wala naman iho. Gusto ko lang itanong kung ikaw ba yung apo ni Obet na albularyo yan sa baryo ng Kalasyaw? Usisa pa ng matandang lalaki. Hindi naglaon. Tumango ang binatang si Pablito bilang tugon na rin sa matandang lalaki. Maya-maya pa ay nagwika ang matandang estranghero ng isang pagbabanta. Kung kaya naman nangilabot ang nasabing binata. Ayon sa estranghero, ang lolo Obet daw ni Pablito ang nakapatay sa kanyang kapatid na isang aswang. Samantala, sa pag-ihip ng malamig na hangin, ay nakarinig ang binata ng isang bulong at batid niyang si Mang Omeng yon. Lumabas ka sa baryong ito, Pablito. Dahil mga aswang ang mga nakatira rito. Bulong ng kanyang gabay. Kung kaya naman, nagmadali ang binata sa paglalakad at napalingon siya nang may tumawag sa ngalan ng matandang lalaki. Kaya nalaman ng binata na Laor ang pangalan ng matanda. Sa kalaunan ay sinabi ng binata sa lolo Obet niya ang tungkol kay Mang Laor. Kung kaya naman napakunot ng noo ang lolo ni Pablito sa narinig nito. Bukod pa riyan, bigla yung bumulalas ng salita. Lintik na matandang yan! Okay na nakit de! Buhay pa pala ang aswang na yon! Subukan niyang dayuin tayo rito sa Kalasyaw. Uutasin ko siya! Saad ng lolo ni Pablito. Gayunpaman, pinaghandaan ng maglolo si Mang Laor at ramdam ng lolo ni Pablito na marahil sa mga susunod na araw ay pupuntahan sila ng nasabing aswang para maghiganti. May agam-agam man sa isipan ng binatang si Pablito, ngunit hindi naman iyon natatakot dahil bukod sa kasama nito ang lolo niyang albularyo ay nariyan rin si Mang Omeng ang gabay niya. Kung kaya naman sa paglipas ng mga araw, kaunting kakanin lang ang nilalako ni Pablito. Sabi nga ni Mang Obet, wag na raw gumawi ang binata sa baryo nila Mang Laor. Hanggang isang gabing bilog ang buwan, naging malinsangan ang paligid at naglagas ang dahon ng kawayan. Kasabay niyon, uminit ang simoy ng hangin, isang indikasyon na may aswang na paparating at panganib sa bahay nila Pablito. Kung kaya naman napabalikwas ang matandang albularyo, kasabay niyon, kinuha ng matanda ang kanyang gulok at buntot pagi. Subalit si Pablito ay walang kamuwang-muwang sa kung ano ang mangyayari sa gabing iyon. Nagising lang ang binata nang bumulong si Mang Omeng, kung kaya naman kaagad itong bumangon. Pero laking gulat ng binata nang makita ang lolo niyang nakatingin sa isang direksyon na tila ba may inaabangan na nilalang na paparating. Habang nagkalat sa kanilang bakuran ang mga elemento.
Sa hindi kalayuan, 3 nilalang ang papalapit sa kanilang bahay at puro nakayapak ang mga iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga nilalang, ang bakuran at bahay ng maglolo ay napapalibutan ng mahikang likha ni Mang Omeng. Lolo Obet, sino po bang inaabangan nyo? Sila po! Sabay turo ni Mang Obet sa direksyon ng mga taong papalapit. Gayunpaman, bigla rin nag-abiso si Mang Omeng at sabi niya kay Pablito na kahit anong mangyari ay wag na wag daw lalabas ang binata sa kanilang bakuran. Kung kaya, nang tumama ang liwanag ng bilog na buwan sa mga nilalang, napagtanto ni Pablito na si Namang Laor ang nasa harapan ng kanilang bahay. Laor, rebeng na laeng, nga maustela ta nga kabsat mo nga aswang, tamaysa nga mangidadaeg. Tugon ni Mang Obet na ang ibig sabihin ay, Laor, dapat lang mamatay ang kapatid mong aswang dahil isa siyang salot. Gayunpaman, pinilit ni Mang Laor at ng mga kasama nito na pasukin sila sa kanilang tarangkahan. Ngunit bigo ang nasabing mga aswang dahil sa mahikang bumabalot sa buong bahay ng maglolong albularyo. Sa kabilang banda, habang si Namang Laor ay nasa anyo ng aswang na abat, iyon bang mga aswang na mabalahibo at maitim ang balat. Kasabay ng pamumula ng mga mata ng mga iyon na tumutulo pa ang malapot na laway. Kung kaya naman, ayaw nang paabutin pa ng bukang liwayway ng maglolo ang mga aswang at napagdesisyonan nilang harapin ng mga aswang na nasa kanilang harapan. Sa isang iglap lang, nagkaroon ng baluti si Pablito kontra sa mga aswang. Sa ganoong senaryo, tangan ni Mang Obet ang kanyang buntot pagi na may dasal. At walang ano-ano'y sinagupan ng maglolo si Namang Laor. Alumpihit ang nasabing aswang sa bawat hataw ng lolo ni Pablito. Sa kabilang dako naman, halos hindi umuubra ang pagsalakay ng kasama ni Mang Laor kay Pablito at halos tumitilapon lang ang mga iyon sa bawat suntok ng binata na animoy may lakas ng isang kalabaw. Kung kaya naman nang itusok sa lupa ni Mang Omeng ang espada ng mga elemento, ay kaagad iyon bumulong sa binata na gamitin ng espada. Halos puro taga at hiwa ang ginagawa ni Pablito sa dalawang aswang na umaatake sa kanya. Hindi naglaon, napatay ng maglolo ang mga aswang na nasipat naman ng isang individual na napadaan sa pinangyarihan ng sagupaan. At nagulat iyon sa kanyang nakita. Aba, Mang Obet, grabe naman yang nautas ninyong maglolo. Ah, mga aswang po yan ah. Gulat na saad ng kakilala ni Mang Obet. Sa paglipas ng mga araw, tumahimik na ang liblib sa pinakaliblib na baryo ng Kalasyaw. Bukod pa riyan, wala na ring napapabalitang aswang na dumadayo sa lalawigan ng Pangasinan. Subalit, sina Pablito, Mang Obet at Mang Omeng ay nagpatuloy lang sa buhay magpasa hanggang ngayon.
at magkakasama sa isang bahay na may malawak na bakuran habang namumuhay ng tahimik at simple. Wakas.